At ito po ay staged, ano? Parang entablado na ginamit po ni Trump para ipakita na hindi po siya ang nagnanais na magpatuloy ng gera kundi si Zelensky. Ano, at ipinapalabas po ni Trump, sabi nga mismo sa bibig ni Trump, you don't want a ceasefire, you don't want peace, ano? Para po masalba ni Trump yung image po ng Estados Unidos sa buong mundo at mapakita po niya na ang Estados Unidos pala ay para sa kapayapaan at si Zelensky ang tumututol sa ceasefire sa kapayapaan. No? Now, isang babala po yan sa atin dito sa Pilipinas dahil po ito nangyayari sa ating pamahalaan simula noong 2023, Pebrero, ay sumang-ayon po itong si Bongbong Marcos na paggamit ang Pilipinas dito sa paghahanda po sa proxy war tulad ng Ukraine dito sa atin, sa rehiyon natin sa Asia at itutulak ang Pilipinas po dyan sa away sa China. Unahin nating talakayin ito pong naganap na pagpupulong ni US President Donald Trump kay Ukraine President Zelensky na nauwi nga po sa sagutan ng dalawang mataas na leader po ng kanya-kanya mga bansa. Well, kaya po ako nagpambungad po ng anunsyo tungkol dyan sa pagpapagamit po sa Estados Unidos. Nakita na po natin, 3 taon lang po lumipas, ay binabasura na po ng Estados Unidos yung kanilang partner kuno, yung kanilang ally kuno, pero actually utusan po nila, mersenaryo nila na Ukraine, ano. At yan pong wala akong simpatya talaga dito kay Zelensky dahil po siya ay isang komedyanteng nagpagamit lang po kaya po in-elevate na bilang isang hero for 3 years, binigyan pa ng standing ovation ng US Congress. Pero noong pa man, Marso lang po ng 2022, sinabi ko na walang kapana-panalong Ukraine, nagpapagamit, ginagamit ng po yan ng Estados Unidos at ng EU, European Union at NATO. Ano, and yan, 3 years later, ayan ang nakikita po natin, dinidiscard na po si Zelensky, makaraan po 1 milyong sundalong Ukrainian ay patay na po at 1.2 milyon na pilay, bulag, imbalido ng mga Ukrainian soldiers at ngayon nagpipilit na i-recruit ang mga 18 anyos. Uubusin ang populasyon po ng Ukraine. No? At well, nakita po natin ang Estados Unidos talagang umuurong na po sa laban sa Russia dahil doon sa bilyon-bilyon na napipilitan silang gumastos, ano. And tama naman si Trump dito sa nangyari, ano. At ito po ay staged, ano. Parang entablado na ginamit po ni Trump para ipakita na hindi po siya ang nagpapatigil po ng gera, na hindi po siya ang nagnanais na magpatuloy ng gera kundi si Zelensky. Ano, at ipinapalabas po ni Trump, sabi nga mismo sa bibig ni Trump, you don't want a ceasefire, you don't want peace, ano? Para po salba ni Trump yung image po ng Estados Unidos sa buong mundo at mapakita po niya na ang Estados Unidos pala ay para sa kapayapaan at si Zelensky ang tumututol sa ceasefire sa kapayapaan, no? Now, isang babala po yan sa atin dito sa Pilipinas dahil po ito nangyayari sa ating pamahalaan simula noong 2023, Pebrero, ay sumang-ayon po itong si Bongbong Marcos na paggamit ang Pilipinas dito sa paghahanda po sa proxy war tulad ng Ukraine dito sa atin, sa rehiyon natin sa Asia at itutulak ang Pilipinas po dyan sa away sa China. Batay po sa containment policy ng Estados Unidos laban sa China para pigilan po ang sulong ng China bilang isang malakas na bansa, ano. And so yan po rin ang ating tadhana pag tayo ay hindi magbago ng direksyon. At tulad po ng Ukraine, marami pong binabayaran ng mga Amerikano doon sa kanilang politika, sa kanilang media na malalaki. Ano, so sari-sari kanilang ginagamit po para itulak yung gera sa Ukraine. At ngayon,
dahil po naiipit na sa budget ang Estados Unidos, biglang pinatigil lahat yan. Ano? And so, but final point sa aking pagpapaliwanag po, no? Meron pa rin pong sa loob ng Estados Unidos na pinipilit po yung gerang yan. At yan po yung deep state na tinatawag na may kasabot naman na marami pong galamay po sa European Union, sa NATO na kanilang pinapundohan din. At yan po ay nagpipilit pa rin ipagpatuloy ang Ukraine War. At the same time, dito sa rehiyon din po natin, kahit po sabi ni Trump sa Taiwan, hindi na siya magpipilit na itulak ang pagpapainit ng sitwasyon sa pagitan ng Taiwan at China. Pero dito sa Pilipinas, medyo tahimik siya dito sa South China Sea. Kasi nilalaro din po ni Trump ito para maantala po yung ganti ng deep state laban sa kanya dito sa mga ginagawa niyang pagpapairal po ng kapayapaan dun sa ilang mga lugar. Opo, nabanggit po ninyo yung mga European leaders ay sumusuporta dito kay Ukraine President Zelensky matapos ng mauwi sa mainit na sagutan ng kanilang pagpupulong with US President Donald Trump. Kaherman, bukod po sa mga European leaders, meron pa bang ibang mga world leaders din ang pabor o sumusuporta dito kay Zelensky? Wala akong nakikita dahil po sa lahat ng rehiyon po ng mundo, sa India for example, meron silang peace plan para dyan. Ang China of course meron ding inaalok ng peace plan. Sa South Africa meron din silang peace plan para dyan. And so sa ang buong mundo po, nagdanais po na maging matahimik ang mundo natin at makapag-focus po ang ating lahat ng mga bansa, 193 nations of the United Nations doon sa ating pagpapaayos po ng global economy. Pero yung defense industry po, yung mga military leaders po ng European Union, defense industry ng Estados Unidos, iyan po ang kumikita po diyan sa mga gera, sa kaguluhan, at sila po ay nagpipilit pa rin magpatuloy po nito. So that's the problem that Trump has now. Dahil sa loob ng Estados Unidos, makikita natin po, sinisiraan si Trump at sinasabi siya ay spy ni Putin ng Russia. Sinasabi na si Trump ay yung binubunganga ng mga salita ay yun din ang gustong marinig ni Putin. So tuloy-tuloy po ang paninira kay Trump sa loob ng Estados Unidos. Kaya ako personally po I support Trump dito sa kanyang galaw tungo sa pagbabalik po ng kapayapaan dito sa Eastern Europe. Opo, kasi mismo yung Italian Prime Minister ay nananawagan din sa Amerika at yung sa Europa, kasama na yung mga kaalyadong mga bansa na magsagawa daw ng summit ng walang pagkatala para talakayin yung gera sa Ukraine. Well, sa pagka-subaybay ko sa mga pangyayari, meron na pong meeting sa Europe tungkol diyan. I don't know, there are others that will follow. Hati din po ang ilang mga elemento sa Europa, sa European Union. Siyempre, ang Hungary, laban po yan sa gera. Ang Slovakia ay laban sa gera. Ang Austria, I think, is also in that same direction. Ang Germany po ay ang bagong Prime Minister ay agresibong gustong ipagpatuloy po at si Starmer, Prime Minister po ng Inglaterra o Britanya, ay nag-anunsyo ata ng 5 billion euro, if not 50 billion euro. I forget the exact amount, no? Pero ilang bilyong euro po para itutulong daw sa Ukraine para ipagpatuloy ang labanan na yan. No? We cannot tell if it's pambobola lang po at propaganda yung 5 billion o 50 billion euro dahil bagsak na po din ang ekonomiya at finances po ng England, bagsak din po, nasa recession po ang Germany. So we don't know kung anong mga nasa isip po nitong nagpapagamit naman sa US defense industry, sa deep state at sa warmongering factions sa loob ng lipunan po nila. Magandang umaga. Gusto ko lang na ulitin po. Ano po yung mensahe na maaring ihatid nitong naging ganap sa pagitan ng dalawang pinuno ng US at Ukraine
Sa atin pong bansa dito, mayroon ba itong strong message na dapat talagang ikonsidera o ipagwalang bahala lang ng kasalukuyang administrasyon? Well, tulad ng pangbungad na aking paliwanag, talagang tayo ay Ukraine 2.0. Yun po ang plano ng mga factions po sa loob ng Estados Unidos na matatawag nating deep state or warmongers po, ano, at sa Europa. Kaya po itong nakaraang 2 linggo po, marami po tayong nakikitang mga domestic na news dito sa Pilipinas, sa mga malalaking media, mga Inquirer, Philippine Star, binabandera yung French aircraft carrier daw na Charles de Gaulle, nakikipag military drill, aerial drill with the Philippine military, Philippine Army, Philippine Air Force, and so on. Meron ngayong mga balita ngayon na kararating lang daw ng frigate na gawa ng South Korea para sa Philippine Navy and so on. Eh hindi po yan naiba doon sa ginawa po nila sa Ukraine. Pinaghandaan po nila since 2014, binigyan ng armas, binigyan ng mga kagamitan, tinaining ng mga sundalo para ilunsad yung gera laban sa Russia na inunahan lang po ni President Putin noong 2022 Pebrero po, ano? Kasi alam naman nila parating na po yung gera, inunahan nila, no? So ganyan lang po ang plano nila dito sa atin din. Napakasimple, binibuild up tayo, ginagatungan ng damdamin ng ilang mga Pilipino para magalit sa China tungkol sa West Philippine Sea. Kuno na does not exist in any international map, ano, para maging dahilan para masindihan ng away po dito sa rehiyon po natin. Ano, so, kaya yan ang mensahe po sa ating lahat. Huwag na po tayo magpaloko diyan sa propaganda ng kanluran, ng mga warmongering grupo sa loob ng Estados Unidos na may kasabwat po na Filipino proxies po dito. Alam naman natin po kung sino mga proxies po nilang maingay tungkol sa West Philippine Sea. And ang tanong ko sila, tulad kay Tariela, ano bang objective na mag-claim ng isang teritoryo? Para makinabang, hindi ba? O hindi ba yan din ang ginagawa po sa Ukraine? Territorial issues para makinabang daw ang Ukraine o ang Russia. Pero pag umabot po sa gera, nobody wins from war. Ano? Yan po naman ang nagiging nakikita kong mga agenda po nitong mga warmonger dito sa ating bansa o nagpapagamit sa mga warmonger sa Estados Unidos at sa Europa, yung NATO. Tayo ay tumigil na po diyan, itakwil na po natin yung mga Tariela at mga sino ba yun, Justice Carpio na yan, at bumalik po tayo sa focus sa ekonomiya, pakikipagkalakalan sa pinaka malaking ekonomiya sa mundo ngayon at sa Asia, ang China. At may magandang balita ngayong umaga na nakita ko sa pahayagan na umabot na ng 250,000 daw yung dating ng mga Chinese visitors and tourists sa Pilipinas, no? Kumpara noon sa 300,000 lang nung nakaraang taon. Of course, I'm explaining this because in 2019, 1.9 million Chinese tourists na dumating, gumastos po ng $1.9 billion. Yung po lahat nawala itong nakarang 2022, 2023, 2024. Sana iyan po ang i-focus. Kung may magandang relasyon sa China, bubuhos po rito yung mga turista at yung mga economic projects. So napakarami po akong gustong ipaliwanag tungkol sa ekonomiya in relation with China, but I don't know if that's a topic for this morning, but we can discuss that in some other occasion. Opo, Kamentong, napapanahon na po ba? Kasi alam natin ang Pilipinas ay talagang nakalinya na sa mahabang panahon dito nga po sa Estados Unidos at hindi rin natin maisasantabi na kung ano yung mga nagiging polisiya ng Estados Unidos talagang doon na nakalinya o ginagaya, kumbaga ginagawa ng ating bansa. At dahil nga dito sa iba ng pulisiya ng Amerika sa kasalukuyan sa ilalim ng Trump administration, napapanahon na rin po ba
na mag-iba na rin ng tahak ang mga polisiya po ng ating bansa na sa mahabang panahon, magkalinya tayo ng polisiya po sa Estados Unidos, Kamentong? Well, I think ang importanteng mapaalala po sa bayan po natin ay sa saligang batas po natin nakasaad po na ang Pilipinas ay dapat tumatahak po sa independent foreign policy. Yan po ay nasa saligang batas. Yan po ay ating nakita sa kasaysayan po natin nung panahon ni Presidente Senior Marcos, na dahan-dahan siyang humihiwalay din sa tanikala ng Amerika, tulad ng kanyang pagpapaiksi po ng termino ng US military bases from 99 years to 25 years. At yan ay isa sa mga dahilan kung bakit pinagtulungan po ng Amerika na matanggal si Marcos Senior. Pangalawang pagkakataon na nakita natin in modern Philippine history ay si Presidente Duterte, na yan din po ang isinagawa, independent foreign policy niya. Tayo nagkaroon ng napaka-produktibong pag-uusap at pakikipagtungo sa China, sa Russia at ibang mga bansa. Ang daming mga tulay na gawa ng China, Kaliwa Dam, Chico River Irrigation Dam, marami po, mahabang listahan po yan. No? But yun din dapat naman ang legacy po ni Bongbong Marcos at kanyang kinilala naman niya ng unang 6 na buwan niya hanggang dumating ang Pebrero ng 2023 na siya ay bumaliktad, na walang paliwanag sa taong bayan at biglang naging kakuntsaba po ng Estados Unidos. Sumabog na yung so-called West Philippine Sea issue, nagkakabanggaan ng mga Chinese Coast Guard, Philippine Coast Guard, lumabas na mga ICC issues lamang kay Presidente Duterte, lumitaw na po yung EJK issue, then paninira na kay Sara Duterte and so on. So, yun po talagang sinamahan niya po ang Amerikano para siraan po ang relasyon natin sa China. So hindi po talaga tayo nakalinya sa Amerikano kasi nakita natin sa panahon ni Marcos Sr., independente naman tayo, lalo-lalo na sa panahon ni Duterte. Ibinalik lang po nitong si Bongbong Marcos for whatever secret deal he has with the Americans. Ay pati nga si Pastor Kibuloy naipit po diyan ng Amerikano dahil po itong si Bongbong Marcos pinayagan na magamit ang ating kapulisan para tuligsahin ang KOJC. So ang dami pong naging problema po tayo, nagkahati-hati, nagkawatak-watak ang bayan natin dahil doon sa desisyon ni Bongbong Marcos na payagan ang agenda ng Amerikano po dito sa loob ng bansa natin. Certainly, of course, it is time to cut this reliance and dependence on the Americans bago tayo mapasubo ng sobra-sobra, bago tayo mapahamak tulad ni Zelensky at ng Ukraine. Alright. Sir Herman, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Well, matuto po tayo sa ating napapanood po ngayon doon sa Ukraine, pagkatalo po ng Ukraine, pagka-ulila po sa Ukraine dahil po binibitawan na ng Amerika. Matuto po tayo sa kaguluhan na ngayon nangyayari sa Europa, na nagpipilit pa rin na mag-focus sa gera, pero sa loob ng mga bansa po nila nagkagulo dahil ang mga 70% po ng populasyon ng Europa ayaw ng gera din. And dito sa Pilipinas po, yun din dapat ang itakwil po natin ng gera at bumalik po tayo sa economic recovery and development ng bansa. Huwag po tayong magpaloko dyan sa so-called West Philippine Sea na teritoryo natin yan and so on. Yan po ay paing ng Amerikano para makagat ng Pilipino at pumayag po na sa away po sa rehiyon po natin. Yan po ay iwasan na po natin at bumalik po tayo sa focus sa economic development and progress.